Limang mga negosyo na malulugi ka lang sa huli. Huwag kayong magtsatsaga dito. Magandang araw mga kanegosyo. Marami ang excited magsimula ng business. Pero ilan sa kanila ay diretso sa lugi. Sa video nito, ibabahagi ko sa inyo ang limang mga negosyo na malulugi lang sa huli. Yung mga common traps na nakikita ko sa probinsya at lungsod. Hindi ito para hadlangan kayo, kundi para iwasan nyo ang sakit ng ulo at pera. Matuto sa mga pagkakamali ng iba. Like at subscribe na para sa honest negosyo advice. Tara! Number 1. Sari-sari store na walang diskarte. Ang ordinaryong sari-sari store na walang unique selling point. Sa bawat kanto may ganito. Sobrang saturated, maraming utang, mababa ang kita dahil sa competition at mataas ang spoilage sa snacks. Bakit malulugi? Walang differentiation. Mga suki ay lumilipat sa mas malapit o mas mura. Paano iwasan? I-level up, magdagdag ng e-load, bills payment o maging mini convenience store. Kung hindi, mas mabuti pang ibang negosyo na may edge. Number 2. Poultry o baboy na walang proper management. Poultry o piggery na walang tamang planning. Mukhang madali. Bumili ng chicks, pakainin, ibenta. Pero mataas ang risk. Sa sakit, bird flu, etc. Mahalang feeds. Biglang baba ang presyo sa palengke. Bakit malulugi sa huli? Isang sako na lang at walang kapital. Maraming nagsisimula excited pero sumusuko pag unang batch ay lugi. Lesson, mag-aral muna, magkaroon ng insurance o biosecurity at magsimula sa maliit o piliin ng layer eggs para steady income. Number 3. Food cart o karinderya na walang unique taste o location. Generic food cart o karinderya. Lahat na yata ng tao nagbebenta ng sisig, barbecue o pares. Walang standout flavor, mahina ang location at hindi consistent ang quality. Bakit talo? High operating cost, gas, ingredients, labor, pero mababa ang customers. Isang buwan na mabagal at ubos na ang puhunan. Advice, mag-specialized, healthy meals, unique local twist o kaya delivery focused. Maganda ang food business pero kailangan excellence at marketing. Number 4. Trendy business na walang research like multi, etc. Sumasabay sa trend ng walang research tulad ng multi shops, Korean corn dogs o ibang food noon. Una, blooming. Pagkatapos, sobrang dami ng kompetisyon, biglang nawala ang hype. Bakit malulugi? High rental at equipment cost. Mabilis mag-expire ang ingredients at customers ay napapagod na. Paano iwasan? Magtanong, sustainable ba ito sa susunod na 3 to 5 years? May moat ba ang business mo? Mas mabuting evergreen business ang piliin. Number 5. Online selling, reselling na walang branding o customer service. Blind online reselling. Bibili ng mura sa China, ibebenta online ng walang plano. Sobrang dami ng sellers, walang branding, poor photos, late shipping at walang after sales. Bakit talo sa huli? Maraming returns, bad reviews at nasasayang ang pera sa ads. Hindi sustainable. Real talk, magandang online pero kailangan value. Original products, magandang service at niche market. Ang aral sa lahat, huwag negosyong 100% sure, pero may iwasan ng lugi sa tamang research, planning at execution. Huwag sumabay sa uso ng walang diskarte. Alamin ng market, maging unique at mag-manage ng maayos. Kung may negosyo kayong naiisip, comment below para i-analyze natin. Ano sa tingin nyo ang pinamalaking reason ng pagkalugi? I-share ang video sa mga kaibigan nyo na magsisimula ng negosyo. Like, subscribe at hit the bell para sa marami pang honest tips. Salamat sa panonood, mag-ingat sa pera niyo at God bless. Kita-kits sa susunod.